The Midnight Door. Simula pagkabata, palaging may kakaibang pakiramdam si Enzo. Parang may nanonood sa kanya mula sa loob ng sariling ulo niya. Hindi ito boses na bumubulong, hindi rin alaala ng iba. Ito ay parang may ibang tao na nakatira sa likod ng kanyang mga mata. Noong bata pa siya, iniisip niyang baka imahinasyon lang ito. Pero habang tumatanda, lalo itong lumalala. Kapag tumitig siya sa salamin ng matagal, nakikita niya na parang may mali sa reflection. Minsan, habang nakatingin siya, may bahagyang delay ang galaw ng reflection niya. Parang nag-aalangan kung ulit ba ang kilos niya o gagawa ng sarili nitong desisyon. Pagdating ng edad na 21, nagsimulang dumalas ang matinding sakit ng ulo tuwing gabi. Ito ay hindi ordinaryong kirot. Para bang may matigas at malamig na bagay na kumikiskis sa loob ng bungo niya, pilit bumubukas ng daan palabas. Minsan, naririnig niya ang sariling hininga. Pero parang hindi kanya, mas mabagal, mas mabigat. Isang gabi, sobrang lakas ng sakit. Nakita niyang dumaloy ang dugo mula sa gilid ng kanyang mata. Ngunit nang punasan niya ito, napansin niyang hindi lang dugo ang lumalabas. May manipis na daliri, kulay maputla at parang balat ng patay na dahan-dahang kumapit sa gilid ng mata niya mula sa loob. Sumunod dito, may pangalawang mata na bumuka sa mismong loob ng kanyang sariling mata. Kumukurap na parang nag-a-adjust sa liwanag. Nagpapanik siya at mabilis na lumapit sa salamin. Pero hindi na siya ang gumagalaw doon. Ang reflection niya ay nakatitig lang sa kanya, ngiting walang emosyon, habang si Enzo ay nanginginig sa takot. Tapos, nakita niyang unti-unting bumuka ang noo ng reflection. Parang pinupunit mula sa loob. Mula roon, may isa pang muka, balat na parang hindi pa nabubuo, mata na kulay gatas at ngiti na napakalawak para sa isang tao. Mabagal itong nagsalita sa loob ng isip ni Enzo. Kahit hindi gumagalaw ang labi, matagal na kitang hinihintay. Pagkatapos nito, nagsimula ang mga araw na parang hindi siya ang may kontrol sa katawan niya. May mga oras na bigla na lang siya makakaalis sa kwarto nang hindi namamalayan at magigising sa ibang lugar. Minsan sa bubungan, minsan sa gilid ng kalsada. May mga kaibigan siyang nagsabing, nakita nila siyang nakatayo lang, nakatingin sa malayo. Pero ngumiti sa paraang, hindi siya yon. Tuwing tititigan niya ang sarili sa salamin ngayon, alam niyang hindi na siya ang tinitingnan nito pabalik. At minsan, kahit wala siyang salamin, may nakikita siyang anino ng muka sa loob ng paningin niya. Nakapatong sa sarili niyang muka. Pero may ibang ekspresyon. Alam ni Enzo na unti-unti na lang siyang iniuupa ng ibang nakatira sa ulo niya. At ang pinaka nakakatakot ay ang pakiramdam na nasasanay na siya rito.